Kalamba noong 1869 ay isang paraiso ng kalikasan at kapayapaan. Sa gitna ng luntiang halamanan, nagsimula ang paglalakbay ng isang batang lalaki tungo sa karunungan. Tignan mo! Ano yan, Pepe? May nakita akong kakaibang hayop. Ay, oo diyan, anak. Anong ginagawa niya, inay? Kumakain siya ng dahon para lumaki at maging paru-paro. Ang ganda! Kaya pala kailangan na rin kumain para lumaki. Lahat ng bagay sa mundo may dahilan at layunin. Inay, tignan mo, ang ganda ng laruan ko. Ang ganda naman ng laruan mo, anak. Pepe, tingnan mo ang libro ko. May mga hayop dito na hindi natin nakikita. Wow! Ang daming mga hayop! Ano ito, kuya? Ito ang mga hayop na hindi makikita dito sa lugar natin. Ang aklat ay tulad ng Hardin Pepe. Dito natin matutuklasan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Sisiguraduhin kong may matutunan ka sa lahat, anak. Siguraduhin ko magiging matalino at masaya ka. Ay, gusto kong malaman ang mga sikreto ng mundo. Siguraduhin ko, anak, na matutunan mo ang lahat. Siguraduhin ko magiging matalino at may puso ka. Sa murang edad, natuklasan ni Rizal ang hiwaga ng kalikasan at kapangyarihan ng karunungan. Dito nagsimula ang kanyang paglalakbay tungo sa kaliwanagan. Isang paglalakbay na magbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, ang uhaw ni Rizal sa karunungan ay lumalalim pa. Ang kanyang silid ay naging isang santuwaryo, isang tahanan ng mga ideya kung saan ang bawat pahina ay isang pintuan patungo sa isang bagong mundo. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, Kuya, nakita ano ni ibig Rizal sabihin nito? ang kahalagahan ng Yan ay isang mahirap na salita, Pepe. Ang pilibustero ay isang taong nagtatrabaho sa pamahalaan. Ang mga taong ito ay hindi sumasangayon sa patakaran ng mga Espanyol. Bakit sila nagtatrabaho laban sa pamahalaan? Dahil hindi sila sangayon sa mga ginagawa nito. Naniniwala silang may mali sa sistema at kailangan itong baguhin. Mali bang magtrabaho para sa pamahalaan? Kung ang pamahalaan ay hindi makatarungan, kung inaapi nito ang mga tao, kung hindi nito pinapakinggan ang kanilang mga boses, kung gayon, maaaring tama ang magtrabaho laban dito. Ngunit, kailangan itong gawin ang tamang paraan, sa paraang hindi makakasakit sa iba. Gusto kong malaman ang lahat ng ito, kuya. Gusto kong malaman kung paano baguhin ang mundo. Marami ka pang matutunan, Pepe, at siguraduhin kong tuturuan kita sa abot ng aking makakaya. Ang pagbabasa ay hindi lamang naging libangan ni Rizal, kundi isang kanlungan kung saan natagpuan niya ang kanyang mga pangarap at adhikain. Ang karunungan ay naging kanyang sandata at ang bawat salitang kanyang nabasa ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mundo. Mula sa kanyang silid, nagsimula ang kanyang paglalakbay tungo sa kabayanihan. Sa kanyang puso, alam ni Rizal na kailangan niyang lisanin ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya at ang kanyang bayan. Ngunit ang kanyang determinasyon na makapaglingkod sa Pilipinas ay mas malakas kaysa sa kanyang Alam ko, anak, pangungulila. alam ko matagal mo na itong pinapangarap. Ngunit hindi ko maiwasang mangamba. Mga panganib sa Europa, malayo ka sa amin. Inay, mag-iingat ako. Siguraduhin kong walang mangyayari sa akin. At hindi ko kayo makakalimutan. Pangako. Sana makamit mo iyong pangarap at sana magligtas ka. Pangako, inay, gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigo.
Pangako, inay, gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigo. Mag-iingat ka, Pibe. Alam kong kaya mo ito. Nandito lang kami sa iyong pagbabalik. Kuya, mag-ingat ka po. Suntulan mo sa amin palagi. Hawa Soledad, magsusulat ako palagi. Magpakabait ka. Sa kanyang pag-alis, dalo niya ang pagmamahal at mga bilin ng kanyang ina at kapatid. Sa kanyang puso, dala niya ang pangarap para sa isang malaya at makatarungang Pilipinas. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula na. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa Europa, sa liblib na silid na ito, sa kabila ng pangulila sa kanyang pamilya at pangamba sa kanyang kaligtasan, isinulat ni Rizal ang kanyang obra maestra, isang nobelang hindi lamang maglalarawan sa tunay na kalagayan ng Pilipinas, kundi magpapakilos din sa puso ng kanyang mga kababayan upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang kanyang pluma ay naging sandata at ang kanyang mga salita ay naging binhi ng pagbabago. Sa bawat pag-uusap ng kanyang isinulat, ipinanganak ang isang bagong pag-asa para sa kanyang mga kababayan. At ang bawat pahina ng Noli Me Tangere, umusbong ng isang bagong Pilipinas, isang bayang malaya sa pang-aapi at kamangmangan. Ang nobelang ito ang naging minsan ng revolusyon. Sa kanyang pagbabalik, nagdala si Rizal ng bagong pag-asa at inspirasyon sa kanyang mga kababayan. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang pagdating. Anak, bumalik ka na! Salamat sa Diyos at malusog ka! Inay, miss na miss ko po kayo. Rizal, magbalik ka. Marami tayong pag-uusapan. Maligayang pagbabalik, Ginoong Rizal. Nabalitaan ko ang iyong mga ginawa sa Europa. Padre, maraming salamat po. Rizal, ano na ang iyong plano para sa Pilipinas? Gusto kong makita ang Pilipinas na malaya at may sariling pagkakilanlan. Ang Espanya nagdala sa sibilisasyon sa bansang ito. Hindi na natin kailangan ng pagbabago. Padre, hindi ako sumasang-ayon. Kailangan natin iwasto ang mga mali. Kailangan natin bigyan ng boses ang mga inaapi. Ang mga Pilipino dapat ang magpasalamat sa Espanya. Kami ang nagdala ng pananampalataya, edukasyon at kaayusan. Ngunit sa anong halaga, Padre? Sa halaga ng ating kalayaan, ating kultura, ating pagkatao? Hindi ba't meron tayong sariling sibilisasyon bago pa man dumating ang mga Espanyol? Tama sa Rizal. Tama, kailangan natin ng kalayaan. Tayo sa kanyang palibigan. Salamat sa pagkisal. Alam ko po, ngunit handa akong harapin ang anumang panganib para sa aking bayan. Ngunit sa kanyang pagbabalik, dala rin niya ang panganib. Sa gitna ng kanyang pagkikipaglaban para sa bayan, natagpuan ni Rizal ang pag-ibig kay Leonor Rivera. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay nasubok ng panahon, distansya at mga obligasyon sa bayan. Leonor, alam kong mahirap ito sa ating dalawa, ngunit kailangan kong bumalik sa Europa. Bakit kailangan mo pang umalis, Rizal? Hindi ba pwede magsama na lang? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Mahal ko ang aking bayan, Leonor. Higit pa sa aking sarili. Kailangan ko silang tulungan. Kailangan kong isulat ang katotohanan. Hindi ko ito ginagawa dahil hindi kita mahal, Leonor. Ginagawa ko ito dahil mahal kita at gusto kong magkaroon tayo ng kinabukasan. Paano naman ako, Rizal? Hindi mo ba ako mahal? Hindi mo ba ako naiintindihan na sasaktan ako tuwing umaalis ka? Sa tuwing nawawala ka sa piling ko? Paano kung may mangyari sa'yo doon? Paano kung may nakita kang iba? Mahal na mahal kita, Leonor. Ikaw ang aking inspirasyon. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang nagbibigay tulay sa aking mundo.
Wala akong ibang mamahalin kundi ikaw. Kailangan kong gawin ito para sa ating kinabukasan, para sa kinabukasan ng ating bayan. Hindi ko alam kung kaya ko magantay, Rizal. Ang layo mo, ang tagal mo, ang daming pagsubok, hindi ko alam kung kakayanin ko. Magtiwala ka sa aking Leonor. Alam kong mahirap, ngunit kailangan natin magtiwala sa isa't isa. Pangako ko sa iyo, babalik ako at magsasama tayo. Magpapakasal tayo. Magkakaroon tayo ng masasayang pamilya. Sama-sama nating baguhin ang mundo. Paalam, Rizal. Pag-ingat ka, sumulat kita. Paalam, Leonor. Mahal kita. Ang kanilang pag-ibig ay isang sakrisyo para sa bayan. Sa kanyang pagbabalik, itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina upang magkaisa ang mga Pilipino na naniniwalang sa pagkakaisa matatamo ang pagbabago. Mga kapatid, maraming salamat sa pagdalo. Alam natin ang lahat ang kalagayan ng ating bayan. Kailangan natin ng pagbabago, ngunit hindi ito mangyayari kung tayo ay magkakahiwalay. Ngunit paano nilalabanan ng Espanya? Sila ay makapangyarihan. Hindi natin sila dapat katakutan. Kailangan nating lumaban. Hindi ako naniniwala sa dahas, Andres. Ang edukasyon at pagkakaisa ang ating sandata. Sir Zal, kailangan nating ipakita sa Espanya na kaya nating magsarili. Ano ng plano mo, Rizal? Narito ang mga layunin ng La Liga Pilipina. Pagkakaisa ng buong kapuluan, pagtanggol laban sa lahat ng karahasan at kawalan ng katarungan, pag-unlad ng edukasyon, agrikultura at komersyo. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagdadamayan. Kailangan natin suportahan ang isa't isa, protektahan ang mga inaapi at itaguyod ang katarungan. Hindi sapat ang nakasalita, Rizal. Kailangan natin ng aksyon. Ang aksyon ay magmumula sa ating pagkakaisa, Andres. Kailangan muna natin buuin ang ating putasyon. Ay hindi nagtagumpay. Ang Liga Filipina ay nagkawatak-watak dahil sa pagkakaiba ng ideolohiya at ang pagdakip kay Rizal. Gayunpaman, ang binhi ng pagkakaisa ay naitanim na sa puso ng mga Pilipino. Sa gitna ng kanyang pagkakakulong sa dapitan, natagpuan ni Rizal ang pag-ibig kay Josephine Bracken. Ngunit kahit sa kanilang pagmamahalan, hindi nawala kay Rizal ang kanyang pag-iisip at ang kanyang pagiging makabayan. Rizal, bakit hindi ka nalaman sumunod sa mga Espanyol? Bakit kailangan mo pang lumaban? Hindi ko kayang ipagkanulong ang aking mga prinsipyo. Kailangan kong ipaglaban ang karapatan ng aking bayan. Ngunit anong magagawa mo dito sa dapitan kung wala kang kapangyarihan? Nandito ako para tulungan ang mga tao, nagtuturo sa mga bata, nagpapagamot sa mga may sakit. Sa pamamagitan ng maliit na bagay, maaari tayong makagawa ng malaking pagbabago. Ngunit hindi ba ito sapat? Hindi ako naniniwala sa dahas. Ang dahas ay magdudulot lamang ng mas maraming pagbibisan. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Ngunit ano ang gagawin natin? Paano natin makamit ang ating kalayaan? Sa pamamagitan ng edukasyon at pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Kailangan natin ipakita sa mundo na kaya natin pumalita sa ating sariling mga paa. Mahal kita. Salamat sa pag-uunawa at pagsuporta.
Sa piling ni Josephine, natagpuan ni Rizal ang kapayapaan at kaligayahan. Ngunit kahit sa kanyang pag-ibig, hindi niya nakalimutan ang kanyang tungkulin sa bayan. Sa kanyang huling sandali, bago harapin ang kanyang kamatayan, isinulat ni Rizal ang kanyang huling sulat sa kanyang mga kababayan. Ito ay isang mensahe ng pag-asa, pag-ibig at pagpapaalam. Ang kanyang mga salita ay mananatili magpakailanman, isang pamana ng pag-ibig at pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Sa bagong bayan, haharapin ni Rizal ang kanyang huling sandali. Ang kanyang paglalakbay na puno ng pag-ibig sa bayan, kalingan at sakripisyo ay matapos. Padre, patawad sa aking mga kasalanan. Sal, bawiin mo ang iyong mga sinulat. Iligtas mo ang iyong sarili. Hindi ko kayang ipagkalulong ang aking prinsipyo, Padre. Ang aking sinulat ay aking katotohanan. Mga kababayan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ipaglaban niyo ang inyong mga karapatan. Tahimik! Sumunod ka na lang sa aming mga utos! Paris Blood, gusto na! Consumatum est! Handang puto! Viva! Patay na! Ngunit sa kanyang kamatayan, sumibol ang binhi ng kalayaan. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay daan sa pagkamulat ng mga Pilipino. Ang kanyang pagmamahal sa bayan ay mananatili magpakailanman.